may isang kwento ng pag-ibig, paghihirap at pagbabago. Ito ang kwento ni Juan Crisostomo Ibarra, isang binata na bumalik sa bayan niya pagkatapos ng mahabang panahon. Maraming salamat kaibigan sa paghatid sa akin dito sa bayan ng San Diego. Oo, walang anuman kaibigan. O kumusta? Marami ba akong na-miss dito sa bayan ng San Diego? Parang ang dami ah. Ako syempre. Lalo na kay Maria Clara. Huwag naman ako maningin, kaibigan. Grabe naman. Tara, kumain muna tayo. Marami akong dalang pasalubong para sa atin galing pa sa ibang bansa. Tara kaibigan. Sakto, nagutom na ako. Kamusta kaibigan? Kamusta pala dito sa San Diego? Okay lang. Yung mga bagong gusali, mga bagong tao. Kamusta pala si Maria? Ako din, nabangan ka. Maria Clara! Crisostomo. Kumusta na? Matagal na kitang hinihintay, Maria Clara. Halika, maupo ka. Kamusta nga yung biyahe mo, Crisostomo? Naku, sobrang layo sa Europa. Tapos ang dami nilang lingwahe. Nung una nga, nahirapan pa ako makihalubilo sa kanila. Pero, pinagpursige ko ang pag-aaral ko. Kamusta pala dito, Maria Clara? Ganun pa rin, hinihintay kang makadating. Grabe. Namiss na kita, Maria Clara. Simula pa ng Crisostomo, magaling mo talaga mambola. Maria Clara, naalala mo ba nung kabataan natin, pinangako ko sa'yo na papakasalan kita? Kaya pa ba yung Crisostomo? Tagal-tagal mo nawala eh. Pero alam mo, tagal kitang hinintay. Makadating ka. Araw-araw kitang pinag-iisip. Siyempre, alam mo ba nung nasa Europa, yung tanging larawan mo lang ang aking hawak-hawak tuwing nag-aaral ako, sa tuwing nalulungkot din ako. Ikaw lagi ang iniisip ko, Maria Clara. Tama na nga yan. Nahihingit ako. Tara, Maria Clara, samahan mo muna ako, lalabas tayo. Tara. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat. Kaibigan, maaari mo bang tawagin ang mga taong bayan sapagkat bibigyan ko sila ng mga impormasyon para sa pagbabago ng San Diego. Magtatayo ako ng paaralan para sa San Diego. At pipigilan ko rin si Padre Damaso sa kanyang mga ginawang mga kasalanan. Kaibigan, pwede bang makitawag? Akong bahala. Tatawagin ko lahat ng mga kababayan natin. Salamat, kaibigan. Sa kasamaang palad, si Sisa at ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng malaking trahedya. At si Sisa ngayon ay naghahanap sa kanyang mga anak na nawawala. Padre, ginagawang masama. Kami dito sa simbahan. Walang ginagawang masama. Nagnakaw ka na sa lapi, di ba? Wala kami ninanakaw, Padre. Hindi namin kayong gawin yun, Padre. Hanggat di nyo na ibabalik ka sa lapi, hindi ko kayo papalabasin dito. Maglilingkod kayo sa simbahan. Kita niyo ba yung mga anak? Christian tsaka si Basilio? Oo, nakita namin. Dinakip sila ni Padre Damaso.
Pinaghihinala lang sila nagnakaw at dinala sila sa simbahan. Puntahan mo sila, Sisa. Hindi kaya gawin ng mga anak ko yun. Puntahan mo sila, Sisa. Bilisan mo. Kinuha ba ni Padre Damas yung mga anak ko? Oo, nasa loob at naglilingkod kay Padre Damaso. Sinaktan niyo yung mga anak ko? Hindi. Ang lakas naman pati ng loob mo para pagsabihan si Padre na sinaktan ng mga anak mo. Hindi kayang gawin ni Padre yun hanggat hindi nyo pa nababalik yung mga anak mo. Hanggat hindi pa na ibabalik ng mga anak mo yung mga salapi na ninakaw nila. Hindi kayang gawin ng mga anak ko yun. Umalas ka na, Sisa. Basilio, Crispin, mga anak ko. Basilio, Crispin. Basilio, Crispin, anak ko. Dito yung nanay niyo. Basilio, ay. Dahil sa pangyayaring ito, nagkagulo-gulo ang isip ni Sisa. At sa kasamaang palad, lumala at lumala ang mga nangyari kay Sisa dahil sa pangyayari na ginawa ni Padre Damaso. Sunod dito! Sisa! Sisa! Tumayo ka sa akin! Sisa! Tumayo ka sa akin! Tumayo ka sa akin! Tayo! Sisa! Tinutulungan kita, Sisa! Tumayo ka sa akin! Tutulungan kita! Yung mga anak mo, tutulungan Anak kita, ko? Sisa! Oo! Tayo, Sisa! Sisa! Dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap ni Ibarra ang tauhan ng San Diego. At dahil doon, mas tumaas pa ang kanyang pagpupursige para magpaunlad sa bayan ng San Diego. Sa bayan ng San Diego, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Ibarra. Oo, ako yung dating bata dito sa San Diego na nag-aral sa Europa. Mga kababayan, magtatayo ako ng paaralan para sa bayan ng San Diego. Para na rin sa atin, para na rin sa kabataan. Sapagkat nakikita ko, napapansin ko, ang daming mga problema dito. Si Padre Damaso na lang ang naghahari, ang nagbibigay kung ano man ang gagawin para sa bayan ng San Diego. Manahimik ka, Padre Damaso, manahimik ka. Yan ang dapat sabihin natin para sa kanya. At dapat natin ipagtanggol ang bayan ng San Diego. Sapagkat sa pag-aaral sa kaalaman, tayo ay lalago. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Sapagkat galing din ako sa San Diego at gusto ko na ring palaguin ang bayan ng San Diego. Mabuhay ang San Diego! Mabuhay! Dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari, narinig ni Padre Damaso ang mga sinasabi ni Ibarra. At lalo pa lumala ang tensyon sa dalawan Ibarra at Padre Damaso. Ano itong nababalitaan ko, Ibarra, na magpapatayo ko ng mga paaralan dito? Padre, ang edukasyon nga ay para sa mga kabataan. Para umunlad ang bayan natin. Paano natin papaunlarin ang bayan natin kung pipigilan mo sila? Nahimik ka! Mga mamamayan ng San Diego, huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Ibarra sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa at galing siya sa ibang bansa. Mga tao ng San Diego, huwag kayong maniwala kay Padre Damaso sapagkat di niya alam kung anong mga sinasabi niya. Tayo ang gagawa ng kung ano man ang mangyayari sa atin. Tayo rin ang magpapalago para sa atin. Alalahanin niyo palagi ang edukasyon, ang pag-asa ng bayan. Pati na rin sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, at sa mga magiging anak natin.
para sa atin to. Para sa buhay ng San Diego. Sino ba dapat ang masusunod? Tayo, di ba? Hindi dapat kayo makikinig kay Padre Damaso. Sapagkat tayo lang ang magtutulungan, mga kababayan. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Patuloy nyo lang ipaglaban kung ano ang karapatan ng mga tao ng San Diego. At sa mga sunod-sunod na pangyayari, ay nagdesisyon si Ibarra na puntahan ang anak ni Sisa kay Padre Damaso para iligtas at para maibalik kung ano man ang nangyari kay Sisa. Padre Damaso! Padre Damaso! Bigay mo na sa akin si Basilio. Ito yung salapi. Hindi dapat ganyan ang tuturing sa bayan ng San Diego. Bakit mga bata? Tagon mo na lahat. Sisiraan mo na ako. Hindi dapat maglabang para kapag galing sa ibang bansa, wala kang alam. Basilio, puntahan mo na ang nanay mo. Kapagkat mo na ang tulong mo. Opo! At sa pagbabalik ng anak ni Sisa, ay natagpuan niya ang kanyang ina na wala na sa tamang pag-iisip at kung saan Kristen! Basilio, anak ko! Nay! Nay! Ginawa po kayo! Nandito lang ako! Nay! Nahanap niya si Basilio, ngunit ang enkwentro ay humantong sa kanyang kamatayan. Siya ay nasa estado ng kabaliwan kapag nakatagpo niya ito. At hindi niya ito nakilala sa simula, nang sa wakas ay napagtanto niya kung sino siya. Ang pagkabiligla at emosyonal na stress ay labis na hindi niya kayang tiisin at namatay siya sa mga bisig nito. Kapitan Tiago, may nais sana akong sabihin sa'yo tungkol sa amin ni Maria Clara. Gusto ko sana magpakasalan ng iyong anak. Para, tagal ko na itong pinag-iisipan. Bilang ama ni Maria Clara, walang ibang pinagagalak sa mga isip ko, kundi ang makita siya isang lalaking tapat, may pinag-aralan at inirerespeto ng lipunan. At sa palagay ko, ikaw yun. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala sapagkat aalagaan ko ang anak nyo at papalaguin ko tong San Diego para na rin sa bayan at para na rin sa kapakanan ng anak mo. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Maraming salamat. pero sa kasamaang palad sa pagtatalo ni Padre Damaso at ni Ibarra sa pagdala ng sitwasyon ay iniisip pa din niya si Maria Clara na baka maisama siya sa gulo na kung ano man ang nangyayari sa kanilang dalawa. Ibarra! Isa kang irihi. Manahimik ka, Padre! Hindi mo dapat sinasabihan ang bayan ng San Diego kung anong mangyayari sa kanila. Kalayaan mo ba ang sarili mo lang? Ano na mangyayari sa atin sa bayan ng San Diego? Tingnan mo, walang umunlad sa kanila. Ano ba din ginawa mo kay Sisa? Kinuha mo yung mga anak nila Sisa. Tingnan mo nangyari kay Sisa. Hindi ko na kilala si Sisa. Kung ano nangyari sa kanya. Nasira ang buhay niya dahil kinuha mo yung mga anak ni Sisa. Ako magpapaunlad dito sa bayan ng San Diego, Padre Damaso. Manahimik ka, Ibarra. Ako ang namumuno dito. At ako ang masusunod dito. Sumunod ka sa mga iuutos ko. Wala kang karapatang pagsabihan ng mga tao ng San Diego. Sapagkat hindi ka taga dito. Ipapahulig ka, Ibarra. Lumayas ka sa lupain ng San Diego. At sa pag-iisip nga ni Ibarra kay Maria Clara na baka masangkot siya sa gulo, ay siya nang lumaya si Ibarra at sumulat ng papel para sa pinakamamahal niyang babae na si Maria Clara. Mahal kong Maria Clara, 7 taon na nakalipas simula ng huli nating pagkikita.
Sariwa pa sa aking alaala ang mga katagang binitawan mo bago ka lumisan. Babalik ako at magpapakasal tayo. Nagkatinginan tayo at ngumiti ang saya ng kinang ng iyong mga mata. Nakukumaling pagmasdan. Nakakakilig pa rin sapagkat kailangan ko nung lumisan sa bayan ng San Diego dahil nanganganib na ang aking buhay at ayaw kitang madamay sa gulo. Mahal kong Maria Clara, kailangan ko nang umalis sapagkat ikaw ang pinangako kong pakasalan. Mag-ingat ka palagi, Maria Clara, at lagi mong isipin kung ano man ang tama para sa atin at para na rin sa bayan ng San Diego. At sa pagtatapos ng kwentong ito'y, naway maalala natin mga pag-aaral ng pag-ibig, paghihirap at pagbabago na dala ni Ibarra sa bayan ng San Diego. Ang mga pangyayari sa kwentong ito ay patuloy na umaalingaw sa ating puso at isipan. At sana'y maging inspirasyon tayo sa pagtahak ng ating sariling landas tungo sa pagbabago at pag-unlad. Ang kwento ni Ibarra ay isang paalala sa atin na ang pag-asa ay laging nandyan, kahit sa gitna ng kahirapan at pagsubok.